Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong post nito ngang mga players ng Onyx PH na kung saan ang kanilang ang M6 trophy ay nasa Indonesia na. At usap-usapan nga yan kapatid dito sa ML Indo community. Indo fans natuwa dahil nasa kanila nga ang M6 trophy. O Heb, Carl TC connection sa S15. Totoo nga ba na TLPH siya o nasa blacklist international pa rin siya sa susunod na season? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong post ng mga players ng Onyx PH patungkol nga yan sa kanilang M6 trophy na kung saan kapatid literal na hanggang tingin na lang itong ang mga players ng Onyx PH, yung tipong kahit sila nga ang nakakuha ng kampyonato, wala naman sa bootcamp nila ang tropeyo ng M6 kapatid. Dahil alam nyo ba na ang tropeyo nga ng M6 ay dumiretso nga dito sa bootcamp ng Onyx Indonesia. Hindi naman tayo magtataka sa bagay na yan. Una nga sa lahat kapatid, ang main team talaga ng Onyx ay nakabase dito nga sa Indo. Sa madaling salita kapatid, lahat ng mga magiging achievements nga ng Onyx PH ay mapupunta lang din dito nga sa Onyx Management. Dahil syempre, Onyx Management nga ang nagsisweldo dito nga sa Onyx PH. Kahit sa ayaw o sa gusto man ng Onyx PH, wala naman itong magagawa. Una nga sa lahat kapatid, hindi naman hawak ng Onyx PH itong ang pagmamanage dito nga sa buong Onyx team dito nga sa MLBB. Sa madaling salita kapatid, okay lang yan. Dahil sino ba namang kinilalang pinakamalakas dito nga sa buong mundo kundi tayo. Dahil nang ina-award nga yung M6 trophy kapatid, sa atin yan in-award at hindi naman dito sa Indonesia. Sa madaling salita kapatid, sobrang desperate lang talaga nitong ang mga Indo na makakuha nga ng world title na kung saan kaya naman itong ang M6 trophy ay dumiretso na nga dito sa bootcamp ng Onyx. Hindi naman kasi nila makukuha itong ang M6 trophy o sa mga susunod na mga world tournament ng MLBB kapatid, na kung saan nahihirapan nga sila na umabante sa atin dahil palagi na lamang hinahadlangan ng PH team itong ang mga pambato ng Indo dito nga sa M-Series. Kaya naman M1 lamang sila nakakuha ng kampyonato noon, yung mga panahon na hindi pa nga gaano uso itong ang MLBB dito nga sa Pinas kapatid. Kaya naman tayo nga ay natatalo sa mga international tournament ng MLBB. Pero simula nga kapatid nang itong ang Pinas ay nagbatak na nga sa paglalaro ng MLBB, hindi na nga makuha sa atin ng kampyonato. Sumabay pa nga itong pandemic na kung saan marami nga ang nagbatak, kaya lalong lumakas nga ang Pinas dito nga sa mga international tournament ng Mobile Legends. Hindi lamang yon kapatid, kahit nga itong mga RG boys abay balagbag dito nga sa rank game. Kaya tuwing may mga dumadayo nga dito sa Pinas para mag-ensayo, abay balagbag ang inaabot ng mga ito dito nga sa mga RG boys natin. Sa madaling salita kapatid, mapa-pro player or RG, sobrang lalakas talaga ng mga Pinoy dito nga sa Mobile Legends. Tulad nga ng sinasabi ni Boss Dogs kapatid na di umano ginawa raw itong MLBB para sa mga Pinoy. Kaya nga tayo ang paulit-ulit na nakakakuha ng kampyonato. Gayon pa man kapatid, kahit nakuha nga natin itong M6 trophy, wala naman sa atin ng tropeyo, pero at least sa atin in-award yan. Tayo ang
ang kinilala bilang kampyon sa buong mundo. Bukod nga dyan kapatid, sa kanila na ang M6 trophy, pero sa atin ang karangalan na kahit sino ay hindi naman kayang nakawin. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, itong mga Indo fans abay tuwang-tuwa nang makita nga nila na may M6 trophy na nga itong bootcamp o management nga ng Onyx, na kung saan tilay ina-assume na nga lang ng mga ito kapatid na sila ang nakakuha ng kampyonato. Panay pang-aasar pa dito nga sa mga Pinoy fans kapatid, yung tipong sila pa nga yung malakas mang trash talk hindi naman sila manalo sa atin dito nga sa grand finals nung nakaraan. Sa ganyang mga siste na lang kapatid, pinapakalma ng mga Indo ang kanilang nararamdaman na sunod-sunod nga silang tinatalo ng mga Pinoy at nabibigo nga na makakuha ng kampyonato. In short kapatid, wala naman talagang magagawa ang Onyx PH. Lahat talaga ng makukuha ng Onyx PH na mga kampyonato sa Indo mapupunta dahil nandito nga ang nagpapasweldo sa kanila. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon nga ay usap-usapan pa rin ito ngang hindi inaasam-asam nito ngang ni Oheb na pag-reveal nga sa kanya dito nga sa TLPH, na kung saan nakala kasi ni Oheb kapatid ay nag-end live na nga itong si Carl TC. Kaya naman napadaan nga siya dito sa likod ni Carl TC at naka-live pa nga itong si Carl, dahilan kung bakit nakita nga yan ng mga fans at marami nga ang nagsasabi kapatid na ito ang si Oheb ay magiging parte na ng TLPH sa susunod na season. Well, magandang pangitain nga yan dito nga sa TLPH, na kung saan sobrang ganda nga ng ipinapakita nitong ni Oheb dito nga yan sa RG kasama nga itong sila Carl TC. Sa madaling salita kapatid, worth it kung si Oheb nga ang papalit dito sa pwesto ni Benny Cutie, dahil magaling din naman itong ang si Oheb. Bukod dyan, world champ din niyang si Oheb at may experience na rin. At kung titingnan natin kapatid, maganda talaga yan dito nga sa TLPH kahit wala na nga itong si Benny Cutie, na kung saan balagbag nga ang lineup na yan sa susunod na season. Pero tilay, niluluto pa lang yan ng TLPH at simula nga kapatid nang ma-reveal nga itong si Oheb na nasa bootcamp ng TLPH, agad-agad ding nag-post itong Blacklist International na kung saan may pinopromote nga silang produkto. Sa madaling salita kapatid, parang nililito pa nga tayo nitong ang Blacklist, na kung saan malaki naman talaga yung tsansa na mawala na nga itong Blacklist sa susunod na season at i-take over nga sila nitong koponan ng Team Falcons o di kaya'y Twisted Minds. Gayon pa man kapatid, makakakita na nga tayo ng Carl TC plus Oheb connection sa unang pagkakataon. At sa ganyang lineup nga kapatid, malaki yung tsansa ng TLPH na umabante nga sila dito sa MPL sa susunod na season, na kung saan itong ang si Yuk TC kapatid ay nabigo dito nga sa ESL nung nakaraan dahil tinalo lamang itong ang koponan ng TLPH at nabigo nga sila na umabante sa susunod na round ng ESL. Kumbaga naninibago pa rin itong ang si Yuk TC dito nga sa main 5 ng TLPH. Hindi kasi madali ang role na kanyang ang pinagsisilbihan dito nga sa TLPH at hindi rin talaga madali kapatid ang kanyang ang papalitan ay itong ang si Benny Cutie, na kung saan mataas nga ang expectation sa kanya ng mga tao. Kaya simula nga nang matalo itong TLPH, abay marami nga kapatid ang nangbabash dito nga kay Yuk TC dahil di umano hindi raw kaya makipagsabayan nitong ang ni Yuk TC na bagong gold laner nga ng TLPH. Sa madaling salita kapatid, sa mga ganyang senaryo nga ay nakikitaan o nabubutasan itong ang TLPH.
Kaya naman mas mainam kung itong ang si Oheb ang ipapalit sa pwesto nitong ang ni Benny Cutie. May experience at malakas din naman itong ang si Oheb. Yun nga lang, sanay nga itong si Oheb sa mga pahil na mga hero ng kanilang tank, na kung saan kapatid, mababanggit na nga ba nitong ang nila Oheb ang katagang JP Pahil, na kung saan kagaya nga ng sinasabi nitong ang ni Wise. Natuwa naman itong si Wise kapatid ng mabalitaan na itong si Oheb ay nagta-try out na dito sa TLPH. Try out pa lamang yan ha, kumbaga hindi pa talaga yun yung pinaka line up ng TLPH sa susunod na season. Titignan pa kung magpi-fit nga itong si Oheb dito nga sa Team Liquid PH. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.